vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamot-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Di school every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save more, live. Alice better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.
Hola, mi amigos, mi amigas. Maray na hapon sa inyo nagabos Bicolandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network, this is Showbiz Chika Istoryahanay with Mommy D. Good morning at magandang hapon, magandang umaga sa ating lahat. Paano nasanay ako hapon? Magandang umaga sa ating lahat. Today is June 25, araw ng Thursday 2026. Mas maray na hapon na sa inyo nagabos. Happy Pride Month sa lahat ng LGBTQIA+ dito sa Bicolandia at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maray na umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat at maganda rin panahon natin ngayon. Medyo mainit lang pero it's okay at least. Kahit paano, last day ay umulan. At alam niya ni William Molina na nanood siya ngayon sa Biga. Thank you for watching. William or we, ang palayaw niya ay we. Okay? Isa siyang flower arrangement at napakagaling dito sa Bicolandia. And then good morning and Global Albay. Just always do your best for others. So, wala tayong pwedeng gawin kundi ang kabutihan para sa lahat, para sa isa't isa, para ang ating good vibes every day ay nasa atin lahat. So, gandang pag-usapan natin yan. Marami tayong chika, istoryahanay, lalo-lalo na sa hiwalayan na Given at Alma. Diyos ko, talagang avid fan pa naman ako sa kanila. Kaya nga sabi nila, naghingi daw ng proposal, pero ang binigay ay hiwalay. So talagang hindi para sa para sa iyo. Kung hindi para kayo sa isa't isa, hindi talaga mangyayari. So, almost 7 years din sila in relationships and then nagsasama na sa isang bubong at saka sabay silang nagtatagumpay pagpagitan ng content. Then, ganun lang ang nangyayari. So, talagang ako talaga, very sad talaga avid fan nila akong lalong-lalo na si Sir Given at saka si Madam Elma. So, yan ang mapag-usapan natin ngayon dahil talagang kung hindi para kayo sa isa't isa, talagang hindi mangyayari. So, maraming mga haka-haka, maraming mga si ganito, si ganyan, pero malalaman natin dyan at mapag-usapan natin yan lahat mamaya. So, shout out sa lahat na nanood ngayon. Wala kayong gagawin kundi mag-like, follow, and share. So, shout out dyan sa Bigas, si William Molina, si Wi, isa siyang flower arrangement, magandang, mabuhay, madibo, makasal. Ayan. Kung maya nyo magpaayos ng mga flowers, yan, si William Molina, hanapin nyo lang siya sa Biga, Legazpi City. And then, si Fatima Palangka, hi Madi, thank you for watching. Yan sa Purok 5, Bunot, Legazpi City. Tapos ang aking Madiho na napakaganda, hindi lang sa ganda ng kanyang pangatawan, ganda ng itsura, pati sa boses niya, lalo nakatatlong siya. Diyan, sa Purok 8, Bunot, Legazpi City, si Nerissa Moratin. Thank you for watching, Madi. Hindi pa nanood ng isa kong kaklase na si Grace Espedero. So, dyan lang kayo. Marami tayong pag-usapan dahil ang dami-daming nangyayari ngayon. So, time check po tayo ngayong umaga. Ang oras natin ay 10:23 ng umaga. So, wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. Tapos, happy birthday sa nag-birthday na, belated happy birthday sa nag-birthday ngayong araw na to. Happy birthday and more birthday to come. Always pray to God and panatilihing mabuti sa kapwa. Okay? So, ang ating Super Chika, Istoryahanay headlines with Mommy D. Pride Month, John Pride, Happy Pride Month sa ating lahat LGBTQIA+ dito sa Bicolandia, lalo-lalo na dito sa Legazpi City at sa 2nd District of Albay. And then the 35 years of heritage sa Enough with the Lies, sabi ni Ian De Leon. Then Father's Day Mrs. to add John Pride Month sa isang LGBTQIA+ na pinagmalaki ng kanyang tatay, malalaman natin. Actress Matit De Leon shares her frustrations. Then ang daming mga
punot dulot, mga pinag-uusapan dahil sa hidwaan ng magkakapatid, ang mga anak ni Nora Honor na superstar, ang ating pinaka-mamahal na Nora Honor na sa pamagitan ni Ian De Leon sa mga aming mga haka-haka, mga masasakit na salita na gagaling sa mga ibang tao, mga comment, dahil nagko-comment nga itong si Lotlot De Leon at saka si Matit De Leon sa hindi nila pagkaunawa na magkakapatid, pero saan man pupunta dyan, sila din ang isip na mabuti sa kanilang hidwaan. Ang mensahe ni Madam Elma Aksagra sa hiwalayan nila ni Sir Given para sa huling araw ni Rene Barterbonia. Bumuhos ang luha ni Matt Cayetano na isa sa mga best friend ni Rene Barterbonia. And then, ang inihayag ni Ogie Diaz na nalulungkot siya sa ayawang Lotlot at Ian De Leon, at hindi lang yan, pati si Matit De Leon. So, maraming tayong pag-usapan ngayon. So, good morning, Global Albay. Just always do your best for others. Yan. I-tribute ko lang, no, ang John Pride pala is about rainbow, no? Buwan ng mga LGBTQ. And then, ang bansa na napayagan na pwede na magpakasal ang lesbian at saka gay, ang una ang Taiwan, Thailand, Nepal are the Asian countries that have legalized same-sex marriage nationwide. So, ilan lang sila ngayon? Thailand, Taiwan, Nepal. So, tatlong bansa lang na pwede magpakasal ang bakla at saka tomboy sa babae, bakla din sa lalaki. And then, ito nga, Taiwan, Thailand, and Nepal are the Asian countries that have legalized same-sex marriage nationwide. Thailand was the first in 2019, followed by Nepal late 2023 after Supreme Court order, and Thailand which legalized in January 2025. So yan po, pwede tayong pumunta doon ng mga LGBTQ kung gusto nyo magpakasal sa inyong mahal sa buhay na same-sex. Ayan, andyan yung Taiwan, Thailand at Nepal. So ang Taiwan pala, ang Nepal late followed 2020, ang Taiwan na orderan sila ng kanilang Supreme Court ay noong January 2025. So kaya pala ang daming mga transgender sa Taiwan kasi pinayagan na sila ng kanilang government na magpakasal. Okay? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 1, the John Pride Kaleidoscope Bicol Queer Fest 2026, at nakikita ko ito dyan sa Ayala Mall na sinelebrate nila ang kanilang The Colors of Pride, Love, Freedom, and Equality, Field and Activity Center of Ayala Mall, Legazpi, at the first day of Kaleidoscope officially kicked off. A powerful and vibrant performance by the Wani Productions lit up the stage celebrating the beauty and strength of LGBTQNA+ community. And of course, the crowd went wild for the special drop by of Kiana. And then Happy Pride Month, love is love, pride is power, quality for all. No? Ang sabi nila, Happy Pride Month, love is love, pride is power, equality for all. That's a Pride Month vlog. And then, tickets from Vice Governor Diday Co. Comment below bakit deserve mong manalo. Ang Colors of Love Pride Edition tickets na ito, siguraduhin nakafollow na official Facebook ng Diday Co, Vice Governor. Pipili ang aming team ng pinakamaganda at makulay na sagot. On June 26, House Theater or House Theater ng Hotel St. Elias, 7 p.m. until 2 a.m. in the morning. Come dressed to shine, bring your crew, and celebrate love
diversity and pride on the dance floor. Ang ano dito, ang entrance fee is 200 pesos only. Invited lahat ng LGBTQNA+, ma-lesbian man, ma-gay, ma-transgender, lahat nagkakaisa. Sponsored po ito ng Vice Governor si Diday Ko this coming tomorrow. June 26 dyan sa House Theater sa Hotel St. Elias, Legazpi City. Mag-start ang party 7 p.m. and then until 2 a.m. So mag-dress daw kayo na talagang napakakulay. Diba? Nagpapakita na isa kang LGBTQNA+. Then ang entrance is 200 pesos only. So kung sino daw yung magandang sagot sa tinaguri ang Colors of Love Pride Edition ticket na ito. Siguraduhin ka-follow official Facebook page ni Vice Governor ko. Pipili ang aming team na pinakamaganda at makulay na sagot. So, kung magandang sumagot kayo, ito yung tanong nila ha. Colors of Love Pride Edition ticket na ito. So, kung sino yung pinakamagandang sagot ay mananalo. So, pipili sila ng kanilang team. So, this coming June 26, June Pride, Shine, Rain and Shine, yan sa House of Theater sa St. Elias Hotel, Legazpi City. Mag-start ang program. Ang party is 7 p.m. hanggang 2 a.m. So ano pa mga LGBTQ sa 2nd District of Albay at sa buong Bicolandia, you are invited. Ang entrance po is 200 pesos only. So siguro libre na dyan mga inumin o mga pika-pika. Yan. Hatid po yan ng ating Vice Governor na si Diday Ko. Ayan. So, Colors Love, sabi ni Diday Ko, Colors of Love Pride Edition, get ready for a night of glitter, glamour, and apologetic self-expression. Join us for an electrifying Pride celebration filled with disco hits, fierce drag, performances, and endless good vibes, featuring our fabulous queen, Miss Vo, Jaina, Queen Damela, Shish, and Spicy. So ano pang hinihintay nyo? June 26, tomorrow po yan. Mag-start ang party 7 p.m. until 2 a.m. Then, ang entrance is 200 pesos only per person. Come dressed to shine, bring your crew, and celebrate love, diversity, and pride on the dance floor. So, magkita-kita po tayo dyan. Sabi dito, because I am bakla and a part of the rainbow, happy Pride Month sa ating lahat. Sabi yan ni Ambi. Sabi naman ni Mambi Marquez B. Villaranti, love, acceptance, and pride. Love, acceptance, and pride. Dapat makapanood ako niyan kasi sobrang taas ang respeto at pagmamahal ko sa mga party ng mga magagandang LGBTQ community. Sana mapili po ako cause I will be the happiest in the day. Sabi naman ni Loie Versosa, love, acceptance, and pride. Dapat makapanood ako niyan kasi sobrang taas ang respeto ko sa LGBT community. So, ano pang gagawin nyo? Punta na tayo sa June 26 sa Albay, sa House of Theater, St. Elias Hotel, Legazpi City. So, ang entrance is 200 pesos only. So, tinatawagan ko lahat ng LGBTQ sa 2nd District of Albay and buong Albayano. Okay? Dito na tayo sa Super Chica number 2. 35 years of heritage. 35 years of heritage, culture, and enduring Oragon spirit. From epic legends to a living legacy, the fame burns brighter than ever. Get ready to witness the strength, artistry, and heart of the Bicolano people as we celebrate a massive milestone. Mark your calendar because this year is going to be unforgettable event that we have.
And then August 7 to 23, 2026, anyway, July pa next month, sa August ito mangyayari. August 7 until 23, 2026, stay tuned for updates. Ibalong, magbubukas po ang Ibalong this coming August 7, 2020. Mark your calendar because this year is going to be unforgettable. So magbubukas ang Ibalong Festival dito sa Legazpi City on August 7 until August 23, 2026. So, stay tuned for updates, Ibalong Festival. So, dito na tayo sa Super Chica number 3. Enough with the lies ay Ian De Leon. So, nakakabahala at nakakasakit ng puso ang mga anak nating superstar at hindi sila nakaintindihan. Pero wala namang lumalabas na sama ng pananalita ni Ian De Leon. Inayos lang niya kung anong iniwan ng kanyang mga magulang. Ang sabi nga nito, enough with the lies. Ian De Leon bumelta at sinagot ang paratang ni Lotlot De Leon. Sa mga pahayag na binahagi ng samahayag na vlogger na si Joey Estrella, nilinaw ni Ian na alam niya ang plano ni Lotlot tungkol sa foundation, ngunit pinayuhan niya itong ayusin muna ang mga legal na dokumento bago ito ituloy. So nabasa ko rin ito, ang gusto ni Ian before, after na inilibing na si superstar, na pag-usapan daw nila at gusto daw magbukas ng foundation sa pangalan ni Nora Honor. Pero sabi niya na wag muna ngayon kasi nagluluksa pa tayo at wala pang 40 days at ilagay natin yan sa tamang oras at ilagay natin sa tamang papel. Dahil hindi basta-basta ang foundation na gagampanan natin dahil isa si Ate Guy na superstar. So marami talagang sumuporta yan. Hindi lang dahil sa sikat ang ating superstar. Isa pa doon, ilan sila magkakapatid na ipapahagian ng foundation. So, kailangan daw nasa kasulatan at ilagay sa legal. Yun ang sabi ni Ian. Ayon kay Ian, may ilang personalidad na umano na papakita ng interes na magbigay ng donasyon. Kaya, nais lamang niya protektahan ang pamilya laban sa posibleng legal na suliranin. Inihayag din ni minsan siyang inibitahan sa isang hapunan kung saan umano ay pinapirmahan siya ng mga dokumento na yun. Pas kay Ian, hindi niya pinipirmahan dahil kailangan pa daw niya babasahin bago niya pinirmahan. At ang may pwede lang gumawa ng action yan kundi silang magkakapatid. Siguro may nasa likod na nagbubulong-bulungan na kailangan i-start ang foundation dahil dadami na lang tutulong. Ang gusto ni Ian, bago buksan ang tapusin mo na ang 40 days. After ng 40 days, mag-meeting tayo, magpausap tayo, and then ilagay sa tamang legal na paraan para 15% daw doon sa makikita ilagay doon sa foundation, and at the same time yung iba kung anong dapat mapupuntahan ang pera. Ang tama naman si Ian De Leon. Si Ian De Leon, hindi naman siya nagsasabi sa mga kapatid niya ng mga masasamang salita. Although si Matit may sinasabi ning masama kay Ian, si Lotlot lalo dahil nung nung palabas ng kanilang 40 days na pelikula, so mayroon silang wag dito sa mga media, nagsalita si Lotlot na galit daw siya kay Ian De Leon. Hindi natin alam kung bakit siya galit na wala namang inilabas na masamang salita ito si Ian De Leon. Gusto lang ni Ian De Leon na lagay sa mabuting foundation ang kanilang pangalan ng kanilang ina dahil ang nakataya dito ang pangalan ng superstar at lahat naman daw may ari-arian na iniwan ni Nora Honor ay paghati-hatian nilang magkakapatid. At sabi pa dito, kayo lang ba ang pwedeng mag-interview? I don't go out just like that. It's what Father's Day episode. Tinuring mo akong kapatid, tinuring din kitang parang totoong kapatid, and I still call you ate. Payag pa ni Ian na sinasabing pang nilinaw niya na sa kanilang magkakapatid na walang inaagaw, sino mang may inaagaw. I didn't say na may inaagaw kayo. Why say that? To put me down. Everything will be divided equally. And ayan, sabay hiniling na itigil na umano ang mga pagsinungaling lalo na sa kanilang ama. Diba? So, sana si Christopher De Leon, hindi siya one-sided, makinig siya sa sarili niyang anak.
dahil alam ko si Ian ay pinalaki ni Nora Honor na sa mabuti at makatao. Okay? Wala siyang enough what the lies you stop telling lies, especially to my dad. So wag daw kayo magsasalita na masama against sa kanya, lalo na isusumbong mo naman siya sa kanyang ama. So sana naman si Christopher De Leon huwag makinig dahil marami nang sumasawsaw dito sa hidwaan ng mga kapatid. Although wala naman talaga yung hidwaan eh. Kasi si Ian nagsasabi ng totoo. At alam ko, nung na-interview siya sa Fast Talk, nakikita ko talagang bukal sa kanyang loob ang kanyang pananalita para sa kanyang mga kapatid. Okay? So bigla na lang nag-emotional si Lutlot. Lalo naman ito si Matit, ang sama-sama pa ng mga komento ng kanilang mga fan. So hayaan na lang natin, darating din ang araw, magkakabati-bati din sila. Okay? So, sabi nga dito ni Ian, may bagong pahayag. Ian De Leon may tugon sa usaping tungkol sa inaiwang ari-arian ni Nora Honor. You stop telling lies, especially to my dad. After the state funeral, I told you guys, everything will be equally divided. Pero ang pinalabas is madamot ako. Why? Sakit naman yun sa part ni Ian De Leon. So, alam ko si God, tinitingnan kayo. Maayos din yan. Gusto na mayroon kayo. Sabi nga dito sa nagkomento, wala namang sinasabing masama tungkol kila Lotlot at Matit si Ian. Nilinaw lang naman niya na kung ano ang nakakasaad sa well na pumanaw na ina nila na si Nora. Ayun ang susundin at ibibigay ang nararapat sa mga kapatid niya. Nagulat na lang ako bakit nag-react ng ganun si Lotlot at dapat sana biglang matanda siya na makakapatid. Sana siya ang nanangitan sa kanila at personal nilang pag-usap. Ito galing po yan kay Ninita Pama Evangelista. Sabi naman ni May Lagdaga, napanood ko ang interview kay Ian De Leon. Wala naman siyang sinabing masama about sa mga kapatid niya. Napanood ko rin ang mga alotlot at una kong isip sa mga binitawang salita ni Lotlot kasi mga 40 days pa lang namatay si Nora Honor kaya di pa si Ian ready to think about sa mga bagay-bagay. Marahil ang loksa pa siya. Sana naman ay makapanawaan na lang kayo. Ano't ano man, magkakapatid pa rin kayo. Sabi yan ni May Lagdaga. So, ang daming lumalabas na mga komento na para kay Ian De Leon. At saka para sa kabutihan din ng magkakapatid at si Matit at saka si Lotlot. Okay? So, darating din ang araw na magkakabati-bati din kayo. Sino ba gusto magkagalit, di ba? Sabi nga ni Ian, lahat ng naiwan ng mga nanay niya equally divided. Okay? So, dito na tayo sa Father's Day message to a John Pride celebrations. Sabi dito, fathers who are never ashamed but instead celebrate their LGBTQ plus kids are life's greatest gift. Kung sino daw yung ama na nakakaintindi sa kanilang anak na part of LGBTQ ay napasarap daw napakinggan, lalo na ang iyong ama na mahal ka despite sa iyong katayuan. So, I love that father na nakakaintindi sa pagkatao bilang LGBTQ. Ako, naintindihan ako ng daddy ko, ng papa ko. Ay, papa, nasa langit na si Papa Pedro, si Laras, Baya. Yan. Naintindihan ako ni Papang. Love na love ako ni Papang. Never ako pinagsalitaan ng masama. Hanggang lumaki ako. Pati yung late mother ko na si Lolita Gonzales Baya. Si Mama Lily. Mamang, kung saan ka man ngayon, I miss you so much. At saka si Papang. Wala akong tama na loob. Wala akong napakinggan sa kanila na panglalait. Although sinuportahan nila ako, babae talaga ako. Lalo na sa aking mga kapatid. Hi, Inday, Loloy, si Loloy nasa langit na, si Dan, sa lahat ng mga kapatid ko. Thank you so much for admitting me as LGBTQ. Kung ano ako ngayon, ganun kami mga kapatid, masaya. Walang mga lungkot sa amin. Kung may problema kami, pinag-usapan namin. Kung may aidwaan ng isang kapatid, magsumbong yung sa akin kahit na
kakatanda. Ako man, kung may problema man ako, mag-share din ako sa kanya. Kahit malayo, ako lang sa malayo sa kanila kasi nasa Legazpi ako, sila nasa Mindanao. Tapos may kapatid din kami sa Davao. Lahat ng mga kapatid ko ay nasa Pagadian, Cotabato. Pero kung may mga problema kami, nagtatawagan kami, nagsisharing kami ng mga problems namin. Kung may mga date anniversary, magtawagan, mag-share kami kasi para sa celebration. Wala man ako, at least sila ang nag-asikaso para sa aming late father. So thank you so much. So napasalamat ako dito sa isang gay na nag-aabot ng kanyang pasalamat pagmamahal ng kanyang dad. Happy Father's Day and Happy Pride. si my Papsi Dido is pride, sabi dito. Sabi, he was never ashamed that his eldest child is a trans woman. Instead, he celebrated me by choosing understanding, respect, acceptance, and love. Fathers who are never ashamed of their LGBTQ plus kids are life greatest gift. Thank you so much sa pagbahagi mo, Mela. Di talaga pwede mawala si Mama Regine as part of our rainbow life. Si Bocchi Romero. Kasi daw, anuhan ata sila ng kanta ni Regine. Favorito nila si Regine nung nagkompronta ang daddy at saka siya. Kaya witness daw si Regine Velasquez sa pagkabutihan ng mag-ama ay isang LGBTQ accepted ng kanyang ama. Then sabi naman ni Nini Kabigaw, yes, Miss Mela is a competent speaker for press conferences. Meanwhile, I miss Dr. Habihan, a regional chief then who had also been an inspiring educational leader. Sabi naman ni JC Cruz, two of my most inspiring professor during my college. Your father is Mr. Erico Habihan. He was my elementary school principal. Mabait si Sir. Honestly, mukha talaga siyang mabait. Sabi pa ni Grace. So, magbabalik ang Showbiz Chika Istoryan with Mami D. Mag-commercial muna tayo. Day on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Yes, I'm back. Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Live na live po tayo sa Alejandro Broadcasting Network. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. Na hi sa aking mga kaibigan lahat dyan, lalo dyan sa Barangay 39 Bonot, Legazpi City, especially Fatima Palangka at si Mading Nerissa Moratin. Good morning, Mari. Good morning sa inyong lahat. Diyan lang kayo, relax, and standby lang kayo dyan. Marami tayong pag-usapan ngayon. Di ba? Happy John Pride Month sa lahat ng LGBTQ, lalo na dito sa Legazpi City. And then, kukumustahin ko muna ang aking mga
LGBTQ friends dyan sa Legazpi City. Ang president ay si Christian Ayo. Ang vice president is Queen Laudia Celosa. Secretary si Bonilitada Espinosa. Treasurer si Mary Ann Jacobo. Auditor Fernand Perdigon. And Public Information Officer ay si Kenneth Kini Lolo Vasco. LGBTQ sa Daraga, Q&A+, LGBTQ&A+, Daraga. Ang President ay si Julius Martinez, Vice President si Cedric Henry Losabio, Secretary Chris Richard Lola, Treasurer Noel Angela Tuazon, Auditor Raymond Marbella. Public Information Officer Eugene Kelly Capito. Ayan, ang LGBTQ Kamalig President ay si Yet Pelgoni, pero pinalitan nito ni Rick Arcila. Ang Vice President is si Rudy Nebrija, Treasurer Merna Herrera, Auditor Carla Grahida, Public Information Officer si Alwin Moralejo. Then ang LGBT Manito, thank you so much. Happy Pride Month dyan sa Manito, Albay. LGBTQ Rapu-Rapu. Ayan, sa Rapu-Rapu mamaya hindi ko masyado na kita ang listahan. Okay, happy Pride Month sa ating lahat. Okay po, dito na tayo sa Showbiz Chika number 5. Actress Matit De Leon shares her frustration as she addresses the ongoing controversy over the estate and legacy of her late mother, Nora Honor. So ito na nga yung pinag-usapan natin na talagang nagpahayag ng frustration na pagka-dismaya itong si Matit De Leon dahil sa controversy nga sa mga estate and legacy na iniwan ng kanilang namayapang ina na si Nora Honor. Nanahimik kami mana ng mana, nakakasuka na wala kami na i-resolve. Ayoko mag-resolve. Manahimik na lang mga KPL. Sabi ni Matit na nagko-comment na akala alam lahat. Okay na yun, wala akong pakialam kay Ian Matit. As na sabi ni Matit. Wala akong pakialam kay Ian. Nagbibigay ng matinding reaksyon si Matit De Leon kaugnay ng usaping kinasangkutan nila sa kanyang kapatid na si Ian De Leon tungkol sa naiwang ari-arian ng kanilang yumaong ina na si Nora Honor. Ano naman ikanasama ni Matit kay Ian De Leon? Wala naman sinasabi si Ian na masama sa kanya. Siguro, yung mga comment doon siya nagagalit pero kay Ian hindi siya galit. Diba? Siguro nadala lang siya sa galit sa mga comment ng mga fans nila dahil talagang lahat na nagko-comment na kay Ian lahat. Walang sinasabing masama kay Ian. So sabi dito, sa gitna ng mga lumalabas na balita at usapan, hayaang pinapahayag ni Matit ang kanyang saloobin at pagkadismaya hinggil sa mga isyong pinupukol sa kanilang pamilya. Ayon sa aktris, nais niyang manilawan ang publiko sa ilang bagay at hindi niya ikinatuwa ang magiging pahayag at spekulasyon na patuloy na lumalabas sa social media. Iginit din niya na mas mahalaga para sa kanya ang kapayapaan ng isip kaysa pakikipagtalo o pakikisangkot sa mga kontrobersya dahil dito naging emotional ang kanyang mga naging pahayag habang pinapakita ang kanyang saloobin o pagkabahala sa sitwasyon. Alam ko na nasaktan si Matit sa mga komento ng mga fans nila, hindi dahil kay Ian. Grabe magsalita din kasi may nabasa din ako na talagang maldita daw si Matit. Komento yun na talagang siguro naapektado na si Matit sa mga comment ng kasi ang mga payag niya dito ay hindi nyo alam ang nangyayari sa amin. Kami pa rin ang liwanagan dahil kami ang magkakapatid, sabi nga niya dito. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng mga taga-suporta ng Pamilya Honor ang mga kaganapan kaugnay ng usapin ng mana. Marami rin ang
asa na maayos ang anumang hindi pagkaunawaan sa maayos na paraan at sa pamagitan ng tamang proseso upang manatili ang respeto sa ala-ala at tinaguri ang superstar ng Philippines entertainment industry. Sabi nga niyan, ilagay daw sa tamang legal na proseso para ang respeto at ang pagmamahal ng kanilang mga fans sa kanilang ina ay mananatili sa puso ng iba, lalo na sa kanilang magkakapatid. So wala daw siyang sakit na loob at nagagalit lang si Ian na magsusumbong sa kanyang daddy na puro kasinungalingan, na dapat sila ang mag-ayos. Anyway, nandiyan naman si Christopher De Leon na maging gabay sa kanilang magkakapatid, kanilang ama. Samantala, patuloy na sinubaybayan ng mga taga-suporta nila ang anumang mangyayari sa kanilang mana. Okay? Sabi nga dito ni Anialet, stop now if you don't care. Sabi naman ni Lig Abulan, stop na matit. Sabi naman ni Nila Sabado, maldita ka, we support Ian. Sabi dito. Sabi naman dito, taray mo, tingnan mo ang sarili mo. Sabi dito ni Rosita Solo. So, grabe, galing kay Gias Ansero, maldita ka nga. So, nagagalit ang mga fans natin. Sabi naman ni Lorna Valerio Pacunayan, hindi sila mahiya. Pasalamat nga lang sila, inalagaan sila at pinihisan, naging maganda ang buhay nila, hindi na pariwara. Ang suggest ko lang kay matutulog na lang yung babasahin ang mga komento dahil tulad dito binasa ko din. Masakit din na sasabihan ka na maldita, makatao ka naman. Diba? May mukhang maldita pero mabait. May mabait mo, maldita pala. Diba? So, hindi natin pwede husgahan si Matit. So, karapatan ni Matit na magalit. Hindi dahil nagalit siya kay Ian, nagalit siya sa mga taga-suporta na grabing mag-komento. Masasakit man talaga. So, hindi ko nalang basahin na pag binasa ko, baka masaktan palalo si Matit. Okay? So, dito na tayo sa hiwalayang Sir Gaben and Elma Asagra. Ang mga mensahe ni Madam Elma Asagra sa hiwalayan nila ni Sir Gavin. Hi everyone, I know a lot of you have been asking about Gavin and me. Ang daming speculation. We really tried our best to work things out. Yes, nakikita ninyo kaming masaya on cam, pero sa likod ng camera, we also tried our own problems and struggles na kami kung ang nakakaalam nilaban po namin hanggang sa dulo. Diba? Nabasa ko rin ito. Talagang bago nagkasakit si Sir Given, talagang sinabi na ni Sir Given sa kanya na mas nahihirapan daw siya dahil sa pamilya, nasa edad na sila na dapat mag-settle, kaya lang sa Sir Given dahil din sa ibinili ng tatay niya ang pamilya niya, so natatakot siya kung saan pupunta ang kanilang pamilya. So sa ngayon talagang napag-isipan ni Given na mabigat pala ang responsibility na binigay ng kanyang ama. Pero ganun pa man, talagang sumikat sila. Ama kung mayroon na silang 800 million subscriber. And then sa likod niyan, hindi pala basta-basta ang ana nila Sir Given. So ang payo ko lang kasi tagal na ng relation, almost 7 years. So, nandun na yung pagsawaan, yung bata pa kayo, nag-settle na kayo ng relation, tapos wala pa kayo sa financial stable. Although, may mga financial stable niya, kanyang busy, so hindi nila na subaybayan ang kanilang isa't isa. Dahil si Ilma may busy din, si Sergey may busy. Magkataon lang, may mga occasion, doon lang ata sila nagkikita. Para lang din yun sa akin, no? So, nawala na yung confidence nila sa isa't isa na ang love nila parang nawala na ng visa, parang garo ka ito. So dahil dyan talagang sabi nga ni Madam Ilma, dumating daw ang punto na si Sir Given gusto na makipag-iwalay sa kanya. At nung nagkasakit si Sir Given, di ba nag-video sila nila Ellen, nila Casey, nila Kalo,
na pinag-usapan nila, tumiyak si Ilma na dumating na daw yung panahon nga na hiwalayan na siya ni Sir Gavin, na which is nagkatotoo din dahil siguro natanto ni Sir Gavin na nahirapan na siya. So, sabi nga dito, I am aware of the speculation and rumors spreading online. Magkaibigan po sila, nabigyan lang po ng Malaysia ang mga kumakalat na pictures based sa kung ano, no. Kasi akala nila may third party involved. Dahil pumunta daw ito si Sir Gavin sa Macau, may kasama daw ibang babae. Although nabasa ko rin sa Facebook na hindi ka pinapakita yung picture, tapos pink daw yung bag. Pero let us speculations, no? Pero nasa kay Sir Gavin na yon. Pero kahit anong gawin natin, wala natin magagawa dahil nag-decide ng isa't isa. Pero hintayin natin ang final comment nilang dalawa. Wala pa naman silang sinabi na live. Diba? O, puro lang speculation at nilabas sa media. Although, nagbahagi din sila ng kanilang makadismaya dahil sa 7 years na kanilang relation na bigla lang sa wala. Sabi nga, naghingi ng proposal, hiwalayan ang sinagot. Tapos ang sabi pa dito, to Elga, thank you for giving us the time to process the pain and finally face this. We know that this painful. Sobrang nasasaktan kami sa nakikitang nasasaktan kayo. Please know that it's hard, the two of us more than you. No, we were the happiest together, but it just won't be for to pretend that everything is still the same. I don't know what the future hold for us. Sabi nga sabi nga nila kung kayo talaga. Diba? Kung kayo talaga, kahit anong pagsubok pa ang dumating. Wala po kami dito kung wala kayo, kaya sobra po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. Please continue to support us as we try to heal and move forward. Sabi naman ni Gavin, it has 7 wonderful years. I learned so much from our relationship and I will always value the time we should share together. You have been such an important part of my life. Ang daming plano at pangarap na natupad natin ng sabay. Salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin at sa pamilya ko. You are give me the kind of love that I will forever cherish. I will always be thankful and grateful for you. You will always have a space in my heart. Sabi ni Kevin. So, sabi nga dito ni Ma'am Elma Asagra, alam po namin masakit para sa inyo na nagmamahal sa amin. Pero mas doble po yung sakit na nararamdaman namin na nakikita kayong nasasaktan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa amin. Muli, hiling lang po namin ay pag-unawa at respeto sa aming naging desisyon. Patuloy pa din po namin sa suportahan ang bawat isa. Samahan ninyo din po kami sa bagong buhay na tatahakin namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi ni Elma Asagra. Masakit isipin, no? 7 years sila, tapos papunta lang sa wala. So, napakasakit talaga. So nandyan na yan. Haharapin na lang natin. At nasa financial stable naman sila. Masakit lang sa puso sa ngayon, pero alam ko, matatagumpayan nila. Sabi nga nila, nasa processing of healing pa lang sila. Okay? So, supportahan na lang natin si Madam Elma at saka si Sir Kevin. Okay? So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 7 para sa huling araw ni Rene Bartibon. Nilibing na pala si Rene Bartimonia kahapon at ang sigaw ng kanyang ina, kasi Bisaya kasi wag daw patulugin, talagang guguluhin para makamtan ang hostesya, sabi ng mama ni Rene Bartimonia na si Romelyn. Ang Diyos lang ay may alam kung bakit maaga niyang kinuha si Rene dahil kaya sa kabaitan taglay ng batang ito, kaya maaga siyang kinuha ng Diyos upang makapiling at ilayo sa mga masamang lipunan.
pangarap ni Rini, ang Diyos na ang maggumawa nito upang matupad lahat at mabigyan ng kaginhawaan sa buhay ang kanyang pamilya. Dahil sa pagpanaw ngayon ni Rini ay ang daming nagpaabot ng tulong-tulong sapagkat nang makapagtapos ang kanyang mga kapatid at lalong para sa mga magulang nito upang maibisan ang sakit na naramdaman, pero hindi basta't maalis ang sakit na naramdaman ng isang magulang, makapag-move on sila, pero natili sa puso ang sakit at pagunita sa pumanaw na anak. Bukas ay uwi ka na sa tunay mong tahanan at makapiling mo na ang Diyos. Paalam at ang iyong alaala ay hindi malilimutan. Sabi ng tagahanga ni Rini Batirbonia. Rest in peace, Rini. Kahit dito kami sa Bicol, sobrang lungkot na pagkawala mo. Sayang ka talaga, Rini. Galing kay Irene Villaranza Molet. Sabi naman ni Adila Cabrera, sobrang sakit ang pagpanaw mo. Rinidto. Ako lipa Batangas, pero iniyakan ang pagpanaw mo. Nakakalungkot sa bata mong edad ay kinuha ang buhay mo. Ngayon, lapit na mapatupad ang pangarap mo. Mahal ka namin at di malilimutan sa bait, masipag, tiyaga, talino, islo na sa basketball simple. Mapagpahalaga sa pamilya, mapagkambaba, marespeto at mabait sa mga kaibigan, sa kapwa-tao, naging most variable player ka ng Mindanao at tinuring hirong Pilipinas ng buong mundo. Rest in peace, Rini Batirbonia. So, dito na tayo sa bumuhos ang luha ni Matt Cayetano. Si Matt Cayetano ay isa din sa mga member ng Eagles, Ateneo Eagles team. So, isa din siya sa mga kaibigan, close friends ni Rini Batirbonia. Bumuhos ang luha ni Matt Cayetano sa burol ni Rini Batirbonia. Brotherhood isn't about blood, it's about loyalty, trust, and always having each other backs. Hindi mo man lang ako hinintay sa Maynila. Bit ang dami mong pangarap na gusto mong maabot. Sana hindi mo muna kaming iniwan. Nung huli, tayong nag-uusap, sinabi ko pa sa iyo na magkita tayo sa Maynila. Maraming salamat sa lahat ng masasayang alaala. Bit, sana payapa ka na diyan sa itaas. Mahal na mahal kita. Lahat na magiging laro ko, ialay ko para sa iyo. Matt Cayetano. Nakakaantig isipin na ang tunay na pagkakaibigan ay walang pinipiling estelo sa buhay. Maaring magkaiba ang pinagmulan ni Matt at Rini, pero hindi iyon naging hadlang para mabuo ang isang tunay na samahan. Hindi tingnan ni Matt ang yaman o kahirapan. Ang nakita niya ay isang kaibigan at kapatid na karapat-dapat mahalin at respetuhin. Sa panahong maraming relasyon ang panandali ang pinakita nilang may mga pagkakaibigang nananatiling tapat at totoo, ang kanilang samahan ay naging inspirasyon at patunay na ang tunay na brotherhood ay hindi nasusukat sa katayuan ng buhay, kundi sa pagmamalasakit, respeto at pagmamahal sa isa't isa. Pahinga ka na Rini, manatili kang buhay sa alaala at puso ng lahat nagmamahal sa iyo. Ang mga nangarap at nakabutihang iniwan mo ay hindi kailanman malilimutan. You may rest in peace, Rini Batirbonia. Galing po niyan kay Matt Cayetano. So dito na tayo sa inihayag ni Ogie Diaz ang kanyang pagkadismaya sa magkapatid na Lotlot de Leon, Matit de Leon at Ian de Leon. Sa isang maikling video, ipinahayag ni Ogie Diaz na nalungkot siya sa awayang Lotlot at Ian de Leon. At nag-west na magitan sana si Bro or Brother Christopher de Leon na kanilang ama. Sabi ni Ogie, alam nyo no,
Isa ako sa nalulungkot sa awayang Lotlot de Leon at Ian de Leon. O hindi rin ito maganda para sa kay Ate Guy na kahit mayapa na I'm sure malungkot yon kasi nag-aaway-away ang mga anak, hindi ito usapin kung sino ang tunay na anak o kung sino ang ampon. Ang tunay na anak kung sino yung ampon lang o illegally adopted. Kayo lahat ay binuhay ni Ate Guy, ganun din ang brother na si Brother Christopher de Leon. Kaya sana mag-usap-usap kayo kasi ang tanong lang naman dito saan ba ito nagsimula? Bakit kayo nag-away? Anong nagsimulan nito? At bakit hindi agad naayos? Yan na sana pumasok sa eksena si Brother Christopher de Leon para maayos ito. So yan ang sabi ni Ogie Diaz. So marami talagang nalulungkot sa pahayag ni Lotlot de Leon at ni Matit de Leon sa kapatid nilang si Ian de Leon. So alam na natin na wala man sinasabing masama si Ian de Leon sa kanyang mga kapatid. Naway mamagitan si Brother Christopher de Leon ang kanilang ama sa hidwaan ng magkakapatid. Sabi ni Nora Honor, national artist, guys, hindi naman pinag-aawayan ang mana kaya huwag i-brought up ang usapin na yan. Walang pinag-awayang mana. Ang usapin ay tungkol sa kung alam ba ni Ian at kinausap si Lotlot at Matit patungkol sa OPC at Enterprise Foundation. Ayon kay Ian sa interview, pinapaalam niya ayon naman kay Lotlot at Matit ay hindi ang nais tamang nilang Lotlot at huwag na silang bangkitin sa mga interview. Nagagalit ang kapatid dahil sa interview. Anyway, malusutan din nyo yan. So yan ang Showbiz Chika. Chika Istoryahanay with Mami D ngayon, araw na to. Good morning at magandang umaga sa inyong lahat. Ang oras natin ay 11:11. So maraming salamat sa lahat na nanood ngayon. First time po na Showbiz Chika Istoryahanay, morning. So magandang umaga sa ating lahat. Diyos, maray na hapon sa inyo nagabos. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Kay Mading Fatima Palangka, kay Mading Nerissa Moratin, kay William Molina, at kay Grace Espidero is watching. Hello, Mari, enjoy your day. Thank you so much. So see you this coming Saturday. Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. At bago ako magtapos, maraming salamat po sa aming General Manager na si Alejandro B. Alianza, CEO ng Home Depot Dalaga, si Maricel Nator. We are located at Washington Drive, Legazpi City, lalo-lalo na sa aming mga commercial nag-slide sa screen ng TV, lalo na sa aming on-board technical na si Jonathan. So, maraming salamat po at good afternoon. Magdasal bago matulog. Bye-bye!